Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong May, Pera and Career. Ano po naghihintay sa inyo sa larangan ng pera, trabaho, negosyo, kaching-kaching, or projects. Okay, alamin natin. But first, ihanda mo na Aquarius ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po atin po yung babasahin. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aquarius sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards, beautiful. Siya nga pala mga Aquarius, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta sa atin. Sa mga new subscribers natin, hello po, welcome po sa ating channel. Patuloy niyo pong i-share ang ating videos para po marami pang makapanood na mga Aquarius sa atin, okay? So, continue liking, continue commenting, and thank you po for not skipping the ads. You have a very, very, very beautiful spread. This is a lucky, lucky reading. Congratulations. At the bottom, meron po kayong the 10 of swords. Meron kang 10-10. Talaga namang ito na yung end ng hirap mo dito. Okay? Palakpakan muna. This is really ending. 10 na yan. Wala nang hihigit pa dyan. Kumbaga, kung ano man yung naranasan mo ngayon, kung ano man tong sinasapit mo ngayon, dulo na yan. At simula na ng pagsikat ng araw sa buhay mo this time. You are now helping yourself na makabangon, makabawi. Sabi mo, hindi ako tatambay sa pagkalugmok na ito. Hindi ako mananatili dito. May chance ka pa for something better. May chance ka pa for something new. Kaya ma-excite ka, magalak ka, makakabawi ka na. Ito na yung simula para sa'yo. Congratulations. So, in your core energy, meron kang the Knight of Pentacles. Sabi dito, meron kang plano. Alam ko, meron ka na naiisip. Meron ka ng balak gawin. Pero yung planong yan, samahan naman daw natin ng aksyon. Okay? Minsan kasi tayo, dahil syempre I understand na nanggaling ka sa isang mahirap na parte ng buhay mo. Talagang either nalugi ka doon, or nawalan ka ng pera doon, or nalusaw, nasayang yung mga pinaghirapan mo doon. Pero wag mong indahin ito. Dahil alam ko meron ka ng bagong ruta or bagong gagawin this time. And this requires action ha. Hindi pwedeng plano na ng plano hanggang sa wala ka nang nagawa. 'Di ba? So, while you're envisioning it, sige ilatag mo yan. Siguraduhin mong tama, siguraduhin mong practical at doable, workable. Pero, gagalaw ka din. Kasi minsan nakatingin ka lang dyan, parang, gugora na ba ako or wag muna? Saan ko ba to balak dalhin? Ano ba yung dapat kong simulan? Minsan naghihintay ka ng right timing. Yung right timing, kailan ba darating yan? Kung never kang naging handa, no? Darating ang right timing once you feel na panahon na to move. At kapag naihakbang mo na yung paang yan, you will realize, ready na ako. Parang ganyan, okay? So, I'm hearing here na hinihintay ka lang ang tadhana mo na gumalaw. Hinihintay ka lang ni Destiny na ikaw ang magpaikot ng roleta para umandar siya pabor sa'yo. Kaya kung ikaw yung uri ng tao na talagang umiiyak pa dyan at dinadamdam pa yung kasawiang palad, nako, tatagal pa yung proseso nito. Kaya piliin mo ang sarili mong bumangon, ilaban tong bagong journey because this starts now. Okay? Knight of Pentacles, the Four of Cups. Yes. Yes, 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 yes. Tinan mo siya. Pag-aralan mo yung image. Malungkot siya kasi nga marami siyang kasawi ang palad. Either rejection, pagkalugi, or talagang hindi napunta sa kanya yung gusto niya. Pero si Angel sa kanyang ibabaw, may inaabot na cup. Sabi niya, huy, meron akong bago sa'yo pero ikaw umiiyak ka pa rin dito. Kaya nahihirapan kang lumarga or makaabante dahil nandoon pa rin ang feelings sa mga nasayang at nawala. Sabi, buksan ang mata, buksan ang isip, may bago. Kaya tumulay sa bago. No? Huwag ka magmamadali, no rush here, pero this is the start of something new. Sabi nga sa High School Musical, di ba? Ito yung simula
ng mga bagong bagay. Kaya lumarga ka, magplano ka, ma-excite ka, and this something new ang talaga magbibigay sa'yo ng long-lasting na biyaya. Congratulations! So, mga Aquarius, ano po yung mga pera goals mo ngayon at saka mga career wish mo? I-comment mo na yan sa ating comment section para maganap na yan. It will happen to you. Be specific, i-manifest mo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Pentacles. Si King of Pentacles, pinapayuhan ka dito, maging practical, maging traditional. Narinig ko, yung dapat mong gagawin, ibase mo sa mga tried and tested na. No? Kumbaga, go with the traditional route. Daanan mo din yung dinaanan ng iba kasi kung gumana sa kanila, successful sa kanila, maaring that is the right ingredient too para gumana sa'yo. No? So, hindi ito yung time para mag-experiment or maging super unique because mahirap isugal yung mga bagay na hindi mo kabisado. No? Mahirap isugal yung mga bagay na wala kang kaalam-alam doon. Pero merong kang magagawa ngayon na napatunayan na ng iba na tama. Na meron ng basehan na pwede mo ring gayahin, pwede mo ring i-pattern sa'yo para nang sa ganon, you will see na konkreto ito, may basihan, may pundasyon, kayang-kaya kong ipagtagumpay. Parang ganyan. So, now, be practical, maging sigurista din. Kung meron kang pipirmahan, meron kang negotiation, meron kang bibilhin, or meron kang i-avail, maging sigurista. Everything should be on paper. Everything should be signed with clarity, with intention. Dapat meron kang mapanghawakan. At sabi dito, huwag kang kikilos ng patalo. Dapat sigurado, dapat tinitiyak muna before making a move. Okay? King of Pentacles, the Six of Pentacles. Yes, before you give anything, make sure na sigurado ka mare-receive mo yung napag-usapan o yung inaasahan mo. Hindi pwedeng surat lang sa tubig or surat lang sa hangin. Kailangan whatever you're trying to receive ay talagang kalkulado, na pag-usapan, may basihan, at meron ka talaga mapanghahawakan na rason para kunin yon. This is all about equal give and take. Panahon to para mag-effort ka, yes, because that effort ay talagang ma-harvest mo yung good outcome. Pinapayuhan ka din na kailangan patas. Patas. Hindi pwedeng ikaw yung lugi doon sa usapan. Hindi rin pwedeng wala kang katiyakan sa napag-usapan. Kailangan you know where you stand para alam mo kung ano yung kakahinatnan ng tinatrabaho mong ito. Kailangan patas, meet in the middle. Pag hindi pa yan patas, makipag-usap ka, makipag-negotiate ka. Do not settle for less. Okay? So Aquarius, ano ba yung mga ginagawa mo today while watching this video? Ikaw ba naglalaba, nagluluto, or ready na para matulog? Comment below, babasahin ko po yan. And para makita natin kung paano nyo kinoconsume itong ating video daily. Okay? In the area of what you need to do, meron po kayong the Three of Pentacles. Sabi dito, you need the right people to help you. Hindi mo to kayang mag-isa. Nanggaling ka na sa painful experience, kaya ngayong pabangon ka, kailangan mo ng agapay ng ibang tao. Kailangan mo makipag-cooperate, collaborate, ask for help, ask for assistance, ask for guidance, humingi ka ng idea, humingi ka ng payo. These people will be your angkla, will be your sagwan, will be your wings para maitulay mo yung mga bagay na gusto mong ipanalo ngayon. Narinig ko din makisama ka, makibagay ka. Hindi pwedeng solo lang ako. These people are your group. And kailangan makipag-confide ka sa kanila. Open yourself to them. Listen. And cooperate. Okay? Because they are the right people para magawa mo yung para sa'yo. Okay? Three of Pentacles, the Four of Wands. Yes. For you to be able to reach your milestone, they are your susi. They are your gate na kailangan mong daanan para matumbok mo yung milestone or goal na gusto mo. Example, gusto mo maging successful sa trabaho mo bilang DH, pero pagdating mo sa Qatar,
apat kayong DH dyan. So you need to cooperate with them. You need to really makibagay sa kanila nang sa ganun maging magaan yung trabaho at tumagal ka dyan, ma-reach mo yung milestone or mga goals mo sa buhay. Halimbawa din, sa opisina, meron kayong presentation, ikaw ang inatasan na mag-present ng gantong financial report, halimbawa. So para ma-reach mo yung success sa report na yan, find your co-workers na aagapay sa'yo para magawa yung presentation, masummarize yung mga documents, magawa ng pakulo kung paano itutulay yung simula at dulo ng presentation. Parang ganyan. These people will push you forward para maabot yung goal mo. Okay? So collaborate, cooperate, wag mataas ang pride, wag mataas ang ego, makipagtulungan ka. In the area of what's affecting current energy, meron kang the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles here, pinapayuhan ka to really enjoy what you have now. Enjoy what you have now. And make sure na handang-handa ka na tulayan yung mga pangarap mo for yourself. Meron kang gustong bilhin, bahay, lupa, alahas, schools ng mga anak. Gusto mo magkaroon ka ng sarili mong ipon, gusto mo magkaroon ka ng sarili mong negosyo, o sarili mong bahay, o sarili mong kita na hindi mo na kailangan dumepende sa ibang tao para lang sa pera, di ba? So, this time around, nakakaroon ka na ng paniniwala na I want to have my own financial freedom, financial independence, and financial growth. And this time around, you will create a big, big plan. Sa tulong ng mga bagong bagay na sabi mo, sige na nga, lalarga na ako, tatapangan ko na ang sarili ko, hindi na ako iiyak pa sa mga bagay na pinapanghinayangan ko, hindi na ako aasa sa mga past because alam ko na sarado na yun. Now, you are planning a new thing with this new blessing. Sabi mo, yes, chance ko na to. Magkakapera na ako ng sarili ko. Makakaipon na ako. Makakabili na ako ng bahay dahil dito. You are now seeing the good life na maaari mong sapitin dahil sa planong ito. Kaya ilaban mo, gawing konkreto, maging practical, and make sure na kayang-kaya mong simulan yung planong iyan. Move. Hindi pwedeng nasa plano stage lang siya. Kailangan you are willing to take action para matupad yung planong iyan. Okay? The Nine of Pentacles, the Hierophant. Yes, here sabi dito, dedicate yourself. Dedicate yourself with so much commitment para matupad tong planong to. Magtayo ng negosyo, magtayo ng sideline, online shop, mag-seminar or masteral, doctoral, kasi sabi mo gusto mo magtumaas ang sweldo mo. Narinig ko rin dito, some of you parang gusto ulit mag-aral, either tutorial sa YouTube or mag-seminar or workshop. Kaya sabi mo pag may additional credentials or certificate, tataas ang sweldo ko. O kaya meron kang balak pag-aralan ng negosyo. Gusto mo magbenta halimbawa ng ukay-ukay or mag-milk tea or balak mo magtayo ng sarili mong computer shop or balak mo magtayo ng sarili mong paresan. Kaya inaaral mo ngayon kung paano to gagawin. Ganyan. So, armasan mo ang sarili mo ng knowledge para magawa mo to at maitayo mo na, and soon, you will have this enjoyment dahil i-harvest mo yung outcome dito. Okay? Kung kailangan mo rin daw ng mentor, humanap ka ng mentor na magtuturo sa'yo at gagabay sa'yo para magawa mo yan ng tama. Okay? Hindi pwede dito yung parang nangangapa ka. You need someone to assist you para kalkulado, traditional yung paraan, kasi gumana sa kanila, gagana din sa'yo. Okay? Ang your near future, you have the Chariot card. This is all about you taking on that challenge. Tinanggap mo yung cup. Meron kang pinlano at ngayon umaandar ka na with that plano. Nakita ko dito, you are very, very much ready. The universe is supporting you. The constellations are guiding you forward para sa planong ito. Ramdam ko dito na meron kang iiwanan. Maaring ito yung kinalugmukan mong lugar o sitwasyon or buhay before. At ngayon meron ka ng malinaw at gigil at talagang dedicated na andar moving forward. Some of you are traveling. Either lilipat ng ibang bansa or lilipat ng ibang kumpanya, ibang career path. But bottom line, kitang-kita ko dito na handa ka na sa transition na ito.
You are going somewhere. Nasa kamay mo yung manibela at talagang ready ka ng baguhin ang kwento ng buhay mo. Kung dati talagang lumagapak ka dito, but now you are now fighting for a great future. Sabi dito, kapag lumalabas po si Chariot card, this is a sign of a successful outcome sa gagawin mong bago. Congratulations. Chariot, King of Wands. Yes, maging matapang ka lang, maging masigasig ka lang, maging malakas ang loob na ipaglaban itong journey na ito. Makinig ka sa mga kritisismo sa paligid mo, sa mga payo, sa mga puna, sa mga dikta o kaya sa mga um, ah, tawag dito, mga idea ng iba because their opinions will affect you. And makakatulong yun para puliduhin mo tong ginagawang ito. Pero sabi, huwag ka makikinig sa mga bashers. Huwag kang panghinaan ng loob kapag nilait ka or minaliit yung gagawin mo. Gamitin mo yung inspirasyon para lalong tumapang, lalong galingan, lalong husayan because you have what it takes para gawing successful itong planong ito or move na ito. Pag alabin mo yung apoy sa puso mo na fighting spirit that I will win this, I will achieve this, and I will have this. Okay? Congratulations. In your challenge, meron kang the 6 of Cups. Sabi dito, ay kailangan daw matutunan mong makibagay. Narinig ko, makipagbati ka na sa isang taong nakasamaan mo ng loob. Because kapag napalaya mo ang sarili mo sa negative energy na yan, doon ka tunay na makaabante. Narinig ko rin dito, you need to be able to let go of your past. Marami ka pa rin mga hinanakit sa manang loob, puot, galit sa mga nangyari noon. Sa mga nangyari na pagkadapa or kasawi ang palad or pag-iyak mo. Kapag hindi ka naka-let go, mahihirapan ka mag-move on. So, hindi ko sinabing patawarin mo sila or kalimutan na lang, pero kailangan mo umandar eh. You need to give that to yourself. Hanggat kapit-kapit mo pa rin to at hindi mo binibitawan, nahihirapan kang umabante. So let go. Forgive yourself for what happened. Forgive the circumstances. And tell yourself, makakabawi pa ako sa life. Sige, bitawan ko na yon. Kasi wala ka na mahihita doon kung papanghawakan mo pa rin. Okay? 6 of Cups, the 8 of Pentacles. Work on yourself. Sabi dito, kailangan mong paglinangin ang skills mo. Paglinangin mo ang abilidad mo. Either mag-practice ka, workshop, seminar, attend ka ng mga additional course or tutorial sa YouTube para patalasin ang skills mo. Huwag mong maliitin ang sarili mo nang dahil lang sa nangyari noon. Kayang-kaya mo pang buhayin ang abilidad na yan. Kayang-kaya mo pang malagpasan kung ano yung mga dapat mong lagpasan with your skills. Narinig ko na meron kang mga past skills na this time around magagamit mo. Na for a very long time natulog siya. Pero ngayon, kailangan mo siyang gamitin sa mga bago mong gagawin. So panahon to brush up your skills, pakinisin or patulisin or pakinangin yung mga natulog na abilidad dahil this time around, this is your susi para talaga makaabante. Okay? In your fortune, meron kang traveling lightly, simplify your life. Simplihan mo lang ang buhay mo without complication, without heavy baggages. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa mga bagay-bagay. The simpler, the better. Okay? In your fortune, you have the 10 of Pentacles. Kaching-kaching ito. Congratulations. Either this time around, talagang matatayo mo na yung solid na negosyo na magagamit mo for a very long time. Some of you are getting that permanent job, permanent career. Some of you, nakita ko renewal of contract. Nakita ko tulungan ng pamilya sa isang malaking negosyo. Meron sa inyong mana. This time, meron ng klarong bagay tungkol sa mana na noon nakala mo wala ka na mailalaban, pero now, hati-hati na yan and you will get your fair share. For others, ito na yung simula ng paglago at pagkakaroon ng permanente at siguradong secured na financial abundance para sa'yo. Congratulations. 10 of Pentacles, the 5 of Cups. Here, sabi ng yung spirit guides, yung dating mga problema, ready ka nang i-let go yon. Itong bagong yayakapin mo talaga, this new opportunity, ang totoong magpapaunlad sa'yo. Kaya be ready,
Be happy, be excited, at huwag nang iyakan ha yung mga pinanggalingan mo. Huwag mo nang iyakan yung mga nawala. Huwag mo nang iyakan pa yung mga nasayang. The fact na merong bagong dumating, yan talaga magpapa-asenso sa'yo. Congratulations. In your divine messages, meron kang don't let your past hold you back. Yeah, sabi ko nga sa'yo, yung mga nakaraan mo, talaga namang yun ang pumipigil. Tatlo yan, 1, 2, 3, 4. Yun ang pumipigil para maabot mo yung full potential mo. Step away from your past. I-cut cord mo na yan and begin to love what you have now. Okay? You have the Three of Cups in your divine messages telling you, panahon to celebrate your life. Maliit man or malaking celebration yung nakuha mo or blessing, dapat mo yung i-celebrate. Because celebrating your blessing is magnet for more. Okay? Malinaw yan. Celebrating every blessing na dumarating ay kapangyarihan yan para ma-attract mo pa yung iba't ibang blessing. Pinapayuhan ka this month to really go out, enjoy, collaborate with your friends, bond with your family. Nakita ko dito meron kang tagumpay tungkol sa isang project or collaboration. Congratulations. Meron kang 3-3 here. Ibig sabihin po, meron po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay na hanggang ngayon ginagabayan ka pa rin, pinaprotektahan ka, inaalagaan ka. So later, after watching this video, magtirik ka ng kandila or magdasal ka to give thanks to your ancestors na inaalagaan ka pa rin hanggang ngayon. Okay? So, the Three of Cups here, meron kang i-celebrate soon. Dahil parang nakalagpas ka na, I'm seeing someone nakalagpas sa interview, nakalagpas sa training, and you're very, very happy dahil pasok ka na. Others, ma-receive mo na yung bagong trabaho, bagong kliyente. I'm hearing here na parang yung plano ay going strong. It's moving in a gradual pace pero nakitang-kita mo na may nangyayari na. And you're celebrating that development. Congratulations. Three of Cups, the Knight of Swords. Sabi dito, lalakas ang kumpiyansa mo. Lalakas ang energy mo sa pagdating ng magandang balita. Sabi dito, huwag sayangin yung chance, huwag sayangin yung opportunity, maging gigil, maging excited, ilaban mo to because things are running swiftly. Bibilis, dadami to, baka ma-overwhelm ka sa sunod-sunod na mga development. Huwag ka matakot dyan, huwag ka mangamba dyan. Napakagandang problema ito dahil sunod-sunod na yung pagbabago, sunod-sunod na yung mga nangyayari. And what you need to do is to keep up. Talagang habulin mo, makipagsabayan ka, and celebrate every small milestone na makukuha mo from now on. Congratulations. In your outcome, bigyan mo na kita na fortune cards. You have egg success assured with good plans and hard work. Sabi ko nga sa inyo, magplano, makipagtulungan, magsipag, sigurado po ang tagumpay. You have Tiger doing something risky, taking a chance. Panahon talaga to para sumubok ng mga bagong bagay, mag-risk sa buhay, sumugal sa buhay, because it will be worth it sa dulo. You also have Peacock, beware of great pride. Sabi nga dito, wag ma-pride, wag ma-ego, kailangan makipagtulungan, kailangan maging humble enough at sabihin mo sa sarili mo na kailangan ko kayo, kailangan ko ang payo mo, kailangan ko ang tulong mo. Other people's help, pag tinanggap mo yan, talagang humble ka. You also have Horseshoe. Good luck. Wow! Meron po kayong maswerteng energy this time. Gamitin mo siya ng tama. Okay? Outcome ni Aquarius for May, Pera, and Career. You have the Fool card. Wow! Really taking a risk here with a Tiger. Meron ka talagang sisimulan na bago. Mula sa pagkadapa, mula sa pagkalugmok, merong bagong opportunity naghihintay sa'yo at talaga naman magdudurot sa'yo ng kaching-kaching and long-lasting abundance. Congratulations. Ngayon, pinapayuhan ka maging matapang, maging palaban, mag-try ka naman, sumubok ka naman ng bago dahil nandoon ang tagumpay. Full card, the Sun. Sun card. Ending na to. This is really beautiful. Pag lumalabas si Sun card, this is really a joyous, accomplished, successful, and very, very happy energy para sa'yo. Kung ano man tong sisimula mo na bago na isusugal mo, magiging maligaya ka dyan. And you will see that it will lead you to good news, good news, good news, and successful outcome. Congratulations. I'm very, very happy for you. Simula na to ng magandang bagay at malayong malayo na yan sa pinanggalingan mo noon. Congratulations. Okay?
So, Aquarius, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on this one question. Inhale and exhale. The answer you have the Emperor card, the Page of Swords, and the King of Swords. At the bottom, meron po kayong the Hanged Man. Sabi dito, nakabitin ka tungkol sa question mo. Hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam kung kanan o kaliwa, hindi mo alam kung ano dapat mong gawin dahil parang stuck ka dyan, no? And you feel like, I don't know what will happen, I don't know what to do. Sabi dito, pag-aralan mo yung problema mo on a different perspective para maliwanagan ka sa mga tamang gagawin. Pinapayuhan ka dito to research. Magtanong-tanong ka, magkalkal ka ng impormasyon para alam mo kung ano yung tamang resulta or tamang lusot or tamang paraan para makawala ka na sa stuck na yan. Because you have more information to know. You have more information to read and to acknowledge para malaman mo yung tamang aksyon na kaya mong panindigan para makalusot dyan. Pinapayuhan ka, Aquarius, na maging matalino ngayon. Hindi pwedeng laro-laro or paiba-iba. You need to find the right diskarte na kaya mong aksyonan, panindigan. So be strategic, be smart, and be brave. Okay? Both cards are telling you na maging matapang, tumayo ka dyan o maksyon ka dyan, mag-decide ka base sa mga na-research mo, base sa mga impormasyon na nakalap mo. Because this information is your power para makapag-decide ka at makawala ka na sa stuck na yan. Meron kang magagawa, meron kang malalaman, meron kang madidiscover. And this discovery ang makatulong sa'yo para maliwanagan ka na parang, ganito gagawin ko. Ganito pala sisimulan ko. And those realization and clarity ang magpapatayo sa'yo para mag-strategize ng tamang aksyon. And you were now very, very brave. At sabi mo, sige na, lalaban na ako, a-action na ako, kaya ko na to. Parang ganyan. Okay? So, wag katakutan, masosolusyonan mo yan, makukuha mo yung good outcome dyan base sa ating pinag-usapan kanina. Okay? If you're waiting for the answer yes or no, the answer is yes. Kayang-kaya, makakawala ka sa stagnancy because of your bravery, strategy, and informed actions. Okay? Good for you. So Aquarius, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May, pera, and career. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.